The ring with a record of 14 wins, 12 wins coming by way of knockout. Tonight making his first attempt at a world title. Ladies and gentlemen, here is the colorful and dangerous WBA Rolando Romero. His record stands at 61 wins, 7 losses, 2 draws, with 39 wins coming by way of knockout. Here is the icon of the sport and future Hall of Famer. Ladies and gentlemen, please welcome boxing's legendary and only 8-division champion of the world, introducing the one and only Manny Pacman Pacquiao! Heavyweight champion of the world. He says you're his legacy fight. Rolando, he says you're his legacy fight. What's next for Rolly Romero? Manny Pacquiao. Does Pacquiao get through Barrios and get the WBC welterweight championship? None of that matters. I'll still fight him. What happens if I fight Rolly? I want a Hall of Famer on my resume. No matter if he beats Barrios or not, still Rolly Pacquiao. Should Manny fight younger guys still? Like, should he fight a Tank? Should he fight a Rolly? Or should he rematch Floyd? I don't pick my opponent. I don't, I fight them all. Pacquiao is sitting up there at the MGM Grand saying things like Pac-Man is back. All I can say that Pac-Man is back and the journey will continue. You gotta get your knocked out of the ring or something to say I'm done. I feel like that's a bad idea. It's a good money grab though, but I don't think his body is ready to take a shot like that. Said so after the Barrios fight. Who's it gonna be? That's the question. Any you think beats Rolly? Yeah, I think a decision to me. I think he outboxes him. I think that he's more experienced. I think that he confuses him. Rolly sometimes leaves you wondering, like, is he even that good? I give Manny a good chance to win against Romero. Nah, he gonna take his time. But then the flip side, because you gotta talk about both fighters. Rolly gonna be shaking. How does he get Rolly back? Oh. I think Manny might actually win. If he get in that ring and he ain't up here, if he ain't all the way focused, bro, he gonna get beat by Manny Pacquiao. Yeah, if they gonna do it, he gonna get beat by Manny Pacquiao. I don't pick my opponent. I don't, I fight them all. All I can say that Pac-Man is back and the journey will continue. Pacquiao, knockout lang kuno daw ang aabutin sa makakalaban ngayon na si Rolando Romero. Kilala si Rolando Romero na mayroon din talagang lakas at diin ang mga suntok nito na pinapakawalan, na kung saan isa siya sa mga boksingerong nagpahirap kay Gervonta Tank Davis. Bagamat hindi po mas pinagbibigyan ng pansin itong si Rolly Romero ang kanyang mga jab, ay ang matatalim naman ito ng mga hook ang talagang gumigiba sa kanyang mga nakakalaban. At ang mga ganitong klase na hook din talaga mga idol ang nagpahirap at nagpatulog dito sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao noon. Kaya sinasabi po ng ilang mga boxing analyst doon sa bansang Amerika na itong si Rolando Romero ang susunod na di umanong makapagpapatulog sa ating kababayan at tuluyang makapagpaparetiro sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ngayon mga idol, alam nyo po ba, maraming nababahala sa mga nagiging hakbang ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ngayon dahil sa parabang limitado na ang kanya na namang pagsasanay na gagawin upang mapaghandaan ng gusto ang kanya ngayong paparating na mabigat na laban dito sa 147 pounds welterweight division, na kung saan 3 buwan nga lang ay atin pumuling makikitang lumaban ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa mas batang kampiyon. Sa nakaraan po kasing laban ni Pacquiao sa WBC welterweight world champion na si Mario Barrios, ay sinabi ni Pacquiao na kulang kuno ang buwan ng kanyang pagsasanay para sa gayon ay paghandaan si Barrios. Pero dito sa pagkakataon po kasing ito mga idol, nababahala muli ang mga Pinoy dahil sa mukhang kukulangin muli ng panahon itong si Pacquiao para sa gayon nga ay mapaghandaan ang kanyang mabigat na laban sa matunog na pangalan na kanyang kanong kakaharapin sa unang buwan ng taong 2026. O tama po kayo ng pagkakarinig mga idol, dahil sa buwan ng Enero sa susunod na taon ay muli na kunong lalaban si Pacquiao para harapin
itong WBA welterweight world champion na si Rolando "Rolly" Romero. Si Romero po talaga ang napipsil na pwedeng makalaban ni Pacquiao nung mauwi sa tabla itong laban niya kay Mario Barrios. Ayon po sa mga lumabas na balita, ay nasa final na di umano na diskusyon at negosasyon ang magiging world title fight na ito. Isa ito sa mga gustong mangyari na laban ng ating pambansang kamao dahil sa mayroong pagkakataon na mabasag niya ang kanyang sariling legasiya. At yun na nga, ay ang maging pinakamatandang kampiyon dito sa 147 pounds welterweight division. At makakamit niya lamang ito sa pagtalo dito sa mas malaki at mas malakas na kampiyon na si Romero. Pero hindi po kasi biro ang kakayahan ng kampiyon na ito mga idol, na may malakas na hook at sobrang didiing mga patama. Kaya naman ay medyo mahihirapan din po talaga ang ating kababayan sa magiging laban ng ito. Lalo pa po't alam naman natin na hindi na ang prime na Manny Pacquiao ang lalaban, na mayroong mga limitadong paggalaw at ginagawa para maiwasan ang mga madidiing suntok ng kanyang kalaban. Hindi na ito yung Pacquiao na tumatalon sa magkakaibang anggulo para iwasan ang mga malalakas na suntok ng kanyang kalaban, na kung saan ay mas tinatamaan at mas madali na ring mapatamaan ang ating kababayan. Pero mas magiging madali na laban ito para kay Pacquiao dahil sa hindi nga mahilig bumato ng jab itong si Romero. Kaya naman hindi po magiging komplikado ang mga pagpasok nitong si Pacquiao sa depensa nitong si Rolly Romero, na siguradong magre-resulta ng isang kapanapanabik na laban dito sa pagitan ni Manny Pacquiao at Rolly Romero. Hindi natin may tatanggi na itong si 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang isa sa mga tinitingalang boksingero noon sa kanyang kapanahunan, na kung saan dala-dala ng matinding excitement sa kanyang mga laban, na talagang namang hindi kaantukin sa oras na siya na ang tumapak sa ibabaw ng lona. Kaya naman hindi magkaumayaw ang mga boxing fans sa oras na siya ay mapapalaban, dahil sa siguradong titigil ang Pilipinas pag siya na ang lalaban para sa ating bayan. Ngayon sa video po kasing ito mga idol, ay iihahain ko sa inyo ang isa sa pinakamabigat na laban nitong si Manny Pacquiao, ng kanyang kaharapin ang mas bata noong kampiyon at may hawak ng WBO o World Boxing Organization welterweight world title belt na si Jesse Vargas. Itong si Pacquiao ay nagbalik sa kanyang pagre-retiro dahil sa na-miss di umano niya ang boxing, at sa kanyang pagbabalik ay agad-agad po nitong sinagupa ang kampiyon na si Jesse Vargas. I'm happy to be back. I feel lonely and sad when you are thinking you're not longer active with the sport of boxing. You know, I want to box, I want to continue because Sa laban na ito mga idol ay maraming naniniwala na hindi na kaya di umano nitong si Pacquiao makipagsabayan sa mas batang kalaban. Lalo pat itong si Vargas ay nasa kanya na ngayong kapanahunan, na kung saan ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng kampiyon na ito, na kanya di umanong tatalunin lamang sa laban ang 8th Division World Champion na ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Let's come out victorious to show that I'm the best in the welterweight division. What have you done to prepare for Manny? What have I done? What have we done? My team and I have prepared tremendously in a great way, and we look forward to performing well, because that's what we work for. You know, and this November 5th, this Saturday night, tomorrow night, we're going to give the fans a great performance, and we plan to come out victorious. We work hard for it, and we have no doubt that that will be the outcome. Walang kaalam-alam si Vargas na hindi pa rin nawawala ang bagsik nitong si Pacquiao. Kaya naman po yung mararanasan ng kampiyon na ito ang pagkatalo na hindi niya pa nararanasan sa kanyang talang buhay. Kaya naman huwag po natin patagalin pa at sabay-sabay po natin ngayong panoorin ang highlights ng kanilang buong naging sagupaan. Sa unang round mga idol ay medyo po nagiging maingat ang ating kababayan na si Pacquiao, dahil sa aminado itong si Pacquiao na malakas din itong kanyang kalaban. Kaya naman binabasa at kinakapapa ng ating kababayan ang lakas at diskarte ng kanyang kalaban sa pagbato ng suntok.
Sa pangalawang round mga idol ay medyo bumibitaw na ng matinding suntok si Pacquiao. Gusto ni Manny Pacquiao na makakuha ang round 2. Kaya lamang kasi ay desidido ang kampiyon na si Jessie Vargas na makakuha ang face ng laban. Pero hindi niya inaasahan ang mangyayari dahil sa lalagapak pala ang kanyang puwetan sa lakas ng suntok na pinakawalan nitong si Manny Pacquiao. Sa pangatlong round mga idol ay animoy hindi bumagsak ang kampiyon na si Jessie Vargas dahil sa parabang siya pa ang naging mas agresibong boksingero sa round na ito na nagpapakawala ng mga matinding suntok sa ating kababayan. Di naman inaayaan ni Pacquiao na mangyari ito. Kaya naman malalakas sa suntok din po ang pinakawala ni Pacquiao kung saan nga ay nagsimula ng maglaro ang ating kababayan. Sa round 4 mga idol ay hati na ang naging scorecards ng dalawa dahil sa pares po kasi silang dalawang nakapagpapatama ng malalakas sa suntok. Pero ang round na ito ay binigay po kay Jessie Vargas mga idol dahil sa may isang kanang malakas sa suntok na naipatama itong si Jessie Vargas sa mukha ng ating kababayan. Sa round 5 mga idol ay punong-puno na ng aksyon ng laban na kung saan nga po ay nakikipagbunuan na si Pacquiao sa kanyang kalaban. Hindi naman basta-basta nagpapadaig itong si Jessie Vargas dahil sa agad-agad po kasi itong bumabato ng maraming suntok sa tuwing pumapasok na sa kanyang depensa ang ating kababayan.
Sa round 6 mga idol ay naging maingat na si Pacquiao sa pagpasok sa depensa ni Vargas. Napag-alaman na po kasi ni Pacquiao na medyo malakas din talaga ang mga suntok nitong si Jesse Vargas na nagagawa siyang mayanig kung saan ay nawawala ang kanyang balanse. Kitang-kita po dito kay Jesse Vargas ang style nitong si Juan Manuel Marquez na kanya lang naman pong pinaggayahan na estilo para talunin ang ating pambato. Sa round 7 mga idol ay minungkahi na po ni Coach Boboy Fernandez na hindi dapat matakot si Pacquiao sa pagpasok sa depensa nitong si Vargas sapagkat hindi nga naman daw ito isang counter puncher katulad nitong si Juan Manuel Marquez kung saan ay gumaganti nga lang naman daw ito ng suntok sa tuwing kanyang nararamdaman ang pagpasok ni Pacquiao sa kanyang depensa. Kaya naman ay nagsimula muli ang bagyo mula sa ating pambansang kamao. Sa round 8 mga idol ay bahagya na pong sumasara ang kanang mata nitong si Jesse Vargas sa diin ng mga patama ni Manny Pacquiao. Hindi na mabasa-basa ni Vargas ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong ating kababayan. Kaya naman ay bara-bara na ang Jesse Vargas sa round na ito na sumusuntok na lamang sa hangin. Ito'y dahil sa pabago-bago ang estilo na ginagawa ni Manny Pacquiao.
Sa round 9 mga idol ay dahil nga sa hindi natural ang estilo nitong si Vargas na ginamit sa laban na ito, ay kaya naman lubos na nahihirapan siyang makipagsabayan kay Pacquiao. Inakala ni Vargas na sasapat ang estilo nitong si Dinamita Marquez para pahirapan itong si Pacquiao. Pero hindi po may epektibo ang estilong ito na naging dahilan kung bakit hindi po magawang makatama na ni Jesse Vargas sa malikot na si Manny Pacquiao. Sa round 10 ay gustong-gusto ni Vargas na mag-deliver ng pressure. Kaya lamang ay hindi malaman-laman itong si Vargas sa kung paano niya nga ba ito maisasagawa. Dahil sa hindi kasi basta-basta nagpapadikta na lamang sa laban ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya naman po sa laban na ito ay nagmistulang bata na si Jesse Vargas na sumusuntok ng wala sa anggulo. Sa round 11 mga idol ay hindi na alam ni Jesse Vargas sa kung paano niya nga ba pupuruhan ito si Pacquiao. Makikita po sa naging laban na ito mga idol ang agwat ng kanilang mga kakayahan na kung saan ay mas napupuruhan ni Pacquiao ang mas batang kampiyon na si Jesse Vargas. Inakala ni Vargas na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao, kung saan nga po ay nauuna pa nga po itong kumaway sa mga fans na para bang gusto niyang iparating na naniniwala siya na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao. Pero katulad nga ng inaasahan mga idol,
ay dahil nga sa mas maraming naipatamang malalakas sa suntok itong si Pacquiao, ay kaya naman siya ang nanaig sa laban at nag-uwi ng WBO Welterweight World Title belt.